Samahan niyo po kami sa aming adventure mga kaisla dahil for today's video ay pupunta kami ng Baguio City. Ang flight pala namin ay kinabukasan pa ng umaga from Mactan Cebu International Airport to Clark International Airport sa Pampanga dahil wala nang direct flight from Cebu to Baguio. Kaya kailangan muna namin mag-Clark at doon kami sasakay ng bus papuntang Baguio. Kaya kailangan din namin magstay ng one night sa Cebu para hindi kami malate sa aming flight. Isa-isa nang nagdatingan ang mga ICV members at ang kinuha naming biyahe ay 11 a.m. Fast craft from Camotes Island direct to Mactan, Lapu-Lapu, Cebu. Yes mga kaisla, tatlo po ang point of entry papuntang Camotes Island from Cebu. Ito ay ang Danao to Camotes, Mactan to Camotes, at Tiluan to Camotes. Ang pinagkaiba lang nila mga kaisla ay barko at barge ang Danao to Camotes at ang Liluan to Camotes. At fast craft naman ang Mactan to Camotes. Dumating na nga pala ang fast craft na aming sasakyan kaya pumila na kami para sa ticket verification. May kamahalan konti ang fast craft kaysa sa barko pero mas madali naman ang biyahe dahil shortcut way ang Camotes to Mactan kaysa doon ka dadaan sa Danao City at babiyahe ka pa mula doon papuntang Mactan ng 1 to 2 hours. Nasa loob na kami ng fast craft at paiba-iba ang weather ngayon dahil may low pressure. Kung ngayon maayos ang panahon, maya-maya ay biglang mag-iiba ang panahon at lumalaki ang alon. After 2 hours, nakarating na kami ng Mactan, Cebu. At dahil hindi pa kami nag-lunch at nakaramdam na kami ng gutom, dumaan muna kami dito sa may mall at naghanap ng fast food para kumain. Pagkatapos namin kumain ay sumakay na kami ng taxi papunta sa nirentahan naming bahay. Maya-maya pa ay nakarating na kami at merong nakakakilala sa amin ng mga fans at nag-request na mapapicture kaya lumabas kami. Kinagabihan ay naghapunan na kami at ang ulam namin ay corned beef at udong. At pagkatapos ay nagpahinga na. 2:00 na madaling araw ay isa-isa na naming silang ginising para makapaghanda na at para hindi kami malate sa flight. Handa ng lahat kaya lumabas na kami. At dahil 10 kami lahat sa grupo, kailangan naming mag-book ng 3 taxi para sabay-sabay kami makarating sa airport. Second time na naming sumakay ng eroplano kaya titingnan natin kung ano ang reaksyon ng ibang kaisla paglipad ng eroplano. Pagkatapos ma-verify ng aming mga tickets ay pinasakay kami ng shuttle dahil malayo ang pinagparkingan ng eroplano. Pero sa kasamaang palad ay nagkaabiri ang eroplano at kailangan mo nang i-check ng technician bago payagang lumipad. Kaya bumalik na naman kami sa terminal dahil delay ng aming flight ng 1 hour. Dahil mga baguhan lang kami sa travel, kaya bago lang din sa amin ang mga pangyayaring ganito na may mga snacks pala na binibigay sa mga passengers na delay ng flights. At kailangan mo lang ipakita ang ticket para makakuha ng libreng snacks. At itong si Rodilio ang daming hawak na tickets kaya napuno ang bag niya ng snacks. Maya-maya ay tinawag na kami ulit at pinasakay sa shuttle papunta sa pinagparkingan ng eroplano. Papunta po tayo ngayon sa Baguio mga kaisla at second time naming sumakay ng eroplano. Sa unang beses na sumakay kami ng eroplano, ay kinakabahan kami at natakot pero this time, siguro okay na kami. Pero naggugulat pa rin pala si Aiza sa biglang pagtaas ng eroplano, kaya tawa kami ng tawa sa likod. Medyo hindi maganda ang panahon kaya inasahan namin ang turbulence o yung pag-alog ng eroplano. After 1 hour mahigit na biyahe, ay lumapag na kami sa Clark International Airport sa Pampanga. Walking distance lang din pala ang bus terminal nila mula sa airport kaya nilakad na lang namin. Sumakay na kami ng bus papuntang Baguio at inabot kami ng 3 hanggang 5 oras na biyahe mga kaisla. Kaya naisipan namin na matulog para pagising namin, nasa Baguio na kami. Ang pamasahe ng bus from Clark to Baguio ay 600 pesos per head pero hindi kayo magugutom at mauuhaw kahit mahaba ang biyahe kasi nagbibigay sila dito ng libreng tubig at biscuits. Pagising namin ay nasa Baguio na kami at nakikita na namin ang fog dahil na rin siguro umuulan ng time na yun. Kahit nasa loob pa kami ng bus ay ramdam na namin ang lamig ng paligid dahil napansin namin na dumoble na ang temperature ng aircon ng bus. Ito nga pala ang downtown nila at to be honest mga kaisla, ang traffic dito sa Baguio. Dumating na kami, bumaba na kami sa bus at naghahanap ng jeep para masakyan papunta sa inuupahan naming bahay. Kahit tirik ang araw, malamig dito mga kaisla. At this point mga kaisla, naglalakad na kami papunta sa bahay na nirentahan namin. Walang araw kaya mas ramdam namin ang lamig sa paligid. At makikita nyo sa paligid mga kaisla, wala nang mga aircon ang bahay dito kahit mga semento ang bahay nila.
At nandito na kami sa nirentahan naming bahay at kakulay pa talaga ng aming mga damit ang kulay ng bahay. Abangan niyo po ang susunod naming mga video gala dito sa Baguio. Gusto niyo ba yung ganitong t-shirt mga kaisla? I-share niyo lamang po ang video na ito at pakitag na rin po ang aming FB page para ma-notify po kami.